Good morning! Not feeling well nga pala ang Momshi Bells nyo ngayon. Time check pala mga Momshi Bells, gabi na nga yan at katatapos ko pa lang ng aking pagtatrabaho. At dahil natatapos pa lang ako ng aking trabaho mga Momshi Bells, kaya kakain pa lang ako ng aking dinner. Kanina ko pa nga gustong tapusin yung aking trabaho kasi nga para hindi ko nakakayanin pa. Hindi naman ako makainom ng gamot kasi nga wala pa akong kinakain. Buti na lang nga din nagluto ng sinabawan na isda yung kapatid ng aking asawa. At maraming salamat at nadalhan kami. Pag ganito kasing medyo masama talaga ang aking pakiramdam ay gusto-gusto kong humigop ng mainit na sabaw. At nakita nyo naman yung subok ko mga Momshi Bells, parang wala lang nararamdaman. Pagkatapos ko nga kumain ay uminom na rin ako ng Newsep kasi sa tingin ko ay dahil lang ito sa sipon kaya medyo masakit yung aking buong katawan. Kahit na nga may nararamdaman tayo mga Momshi Bells, hindi pa tayo pwedeng magpahinga dahil itong aking mga anak ay meron pang kailangang gawin. May mga assignments pa nga silang hindi nagagawa kasi nga hindi naman ako makapag-focus dahil nasa trabaho pa ako. Kaya after kong kumain at uminom ng gamot, saka pa lang kami mag-uumpisang gawin yung mga homeworks nila. Habang ginagawa namin yung homework niya, ay talaga namang namangha ako sa sulat kamay niya, mga Momshi Bells. Ang ganda, talo pa yung mga kapatid niya. Nahuli na naman niya ni Bulikid itong ating camera, kaya nagalit na naman siya sa atin. Ayaw na ayaw niya kasing kinukunan ko siya ng video lalo na at hindi niya alam. Nakita niyo naman yung mukha, mga Momshi Bells, pwede nang sabitan ng kawali. Pinagsabihan niya ako na ipopost ko na naman daw itong aking kinukunan. Sandaling oras lang naman yan nagagalit mga Momshi Bells. Pero kanina talaga nagtataka ako kung bakit ganito kalalaki ang kanyang mga lapis, kalalaki nga ba o kaliliit? Kung gaano kasi kinalaki itong batang ito, yun naman ang kinaliit ng kanyang mga lapis. Sa pagkakaalala ko kasi, makailang ulit na rin akong nakabili ng bago niyang lapis. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Tinanong ko nga siya kung bakit ganito kaliliit yung kanyang mga lapis. Ang sagot niya ay tasa daw kasi siya ng tasa. Kaya pala napakabilis lumiit ng kanyang mga lapis. Hindi naman ako masyadong napapagod pag tinuturoan ko silang gawin ang kanilang mga homework kasi alam niya naman nila kung anong gagawin nila, kailangan lang nila ng gabay. Medyo bumuti-buti nga yung pakiramdam ko pagkatapos kong uminom ng Newsep. Isa pa pala kaming problema mga Momshi Bells kasi yung ginawa niyang assignment ay hindi niya mapagkasya yung kanyang sagot. At may pangamot-kamot pang nalalaman itong anak ko mga Momshi Bells. So sabi ko nga sa kanya, sagutan niya ng lahat yan kasi nga aayusin ko na yung aming higaan. May paura pang ang naganap dito mga Momshi Bells. Habang tinatapos niya nga yung kanyang assignment, ay inayos ko na rin yung aming higaan. Plano ko kasi pagkatapos namin gawin yung homework niya, ay hihiga na ako para makapagpahinga na din. Maaga na naman kasing mag-uumpisa ang trabaho ko bukas. And take note, hindi tayo pwedeng umabsent dahil may penalty kung sakaling magkakancel tayo. Pagpasensya niyo nga mga Momshi Bells kung malat pa rin ang boses ko ngayon. Nang kinuha ko nga yung aming mga unan pati na rin yung sapin dito sa aming higaan ay tingnan naman kung ano ang ginawa ng aking anak. Trending naman kasi yan sa isang app ngayon. Sabi ko nga susubukan naming dalawang sayo pero sabi niya hindi ko raw kakayanin kasi nga mahirap. Syempre nagbibiro lang naman ako no. Inaya ko na lang nga siyang tulungan ako na lagyan namin ng balot itong aming higaan. Gusto ko na rin kasi makapagpahinga mga Momshi Bells. Kahit medyo bumuti na nga yung aking pakiramdam, gusto ko pa rin humiga para bukas ay wala na akong maramdaman. Pero sa tingin ko ay hindi pa naman ako makakapagpahinga dahil hindi pa rin nga natatapos itong mamang maliit sa kanyang ginagawa. Kaya sabi ko nga sa kanya ay tapusin niya na para makapagpahinga na rin ako. Hindi pa rin niya ako tapos mag-ayos ng aming higaan pero itong mamang maliit ay hindi pa rin naman natatapos ng kanyang patlabas. Mabuti nga mga Momshi Bells ay naantay niya ako. Kasi nga kadalasan sa tuwing pagkatapos ko ng aking trabaho ay tulog na ito. O ayan, nakuha mo ang hinahanap mo. Akala ko ba ayaw mo ng video? Anong ginagawa mo? Ay salamat, bumalik na rin sa kanyang ginagawa si mamang mali. Yung dalawang kapatid niya nga mga Momshi Bells ay nasa kabilang kwarto at panay na naman ang gamit ng kanilang mga cellphone. At eto na nga ang mga una namin mga Momshi Bells, inalatag ko na sa kanya-kanyang pwesto. Tatlo nga lang kaming natutulog dito sa kwartong ito, ako, si Mamang Maliit at si Daddy Arnel. Nasa kabilang kwarto naman si Kuya Chanel, pati na rin si Kurtnel. Plano namin itong si Buligid pag medyo malaki na talaga siya ay isasama na namin siya sa kanyang mga kapatid. Kailangan pa rin naman kasi naming pagawan sila ng kanilang mga higaan. Sana sa lalong madaling panahon. At natapos rin ako sa pag-aayos ng aming higaan mga Momshi Bells. Pero si Mamang Maliit hindi pa rin matapos-tapos. At ganito na nga ang itsura ng aming hinihigaan mga Momshi Bells kaya gusto ko rin talagang makapagpagawa ng papag para hindi kami sasahig na kahiga. Hanggang dito na lang muli itong ating mini vlog mga Momshi Bells. Maraming salamat again sa panonood. Yun lang.